nakakakilala ng ganitong figure? Siyempre kilala na. Nung nag-aaral tayo, 'di ba, palagi naman 'to, no? So, these are called dito, itong rectangular na ito is uniformly distributed load. So, dito sa uniformly distributed load, makikita natin, 'di ba, ito yung mga, nagka-calculate ka, yung mga dead loads o mga live loads, inalagay ito, no, sa calculation. So, for this particular figure, maglagay tayo ng value. Say yung length is equals to 10 meters. Tapos, yung kanyang weight is 20 kilonewton meter. Ito sa actual practice, sinasabi nila ito ay line load, you know. Line load kasi bawa meron kang beam na ganyan, no? Ito example 3D siya. Meron kang beam, tapos ilalagyan mo siya ng load din kasi nakalagay siya per meter, no? So ibig sabihin, meron kang beam tapos may rinagay na load doon, either weight siya o kung anong sinabit diyan. Para siyang merong plane o sheets doon na nag-a-act yung uniformly distributed load. Say for this particular example, 20 kilonewton per meter. So ibig sabihin niyan, bawat meter nitong beam na to nagsasubject siya ng 20 kilonewton. So ngayon, pag halimbawa pwede rin itong i-designate or mostly pag gagawa tayo ng mga calculation, 'di ba? Kinukuha natin yung kanyang R or resultant. Pag ganitong uniformly distributed load siya, siyempre, ang rule dyan, pagkapantay-pantay, it's always at the center or at the mid-span or at the midpoint of that load. Okay? So, ang R, where are you? Nandito siya. At ang distance ng R to both sides is L over 2, and this is L over 2. Okay? Ngayon, ang reaction, R is equal to weight or W times yung length. Okay? So, R, dito sa example na to, R is equals to 20 kilonewton per meter. Kilonewton per meter times length, which is 10 meter. Ang ating sagot ay 200 kilonewton, which naging na siya, concentrated load. Pero parehas din ang value. Hindi na siyang concentrated load. Okay, maliwanag?
Yes or no? Yes po, Chairman. Yes po, yes po. Ay, gusto nang, oh, yan, gusto na mag-move on. Okay, thank you. Okay, dito naman tayo sa next figure. Anong tawag dito? Mga engineers, kung sino may alam. Dito sa ganitong triangle. Anong tawag dyan? Uniformly varying load. Yes, very good. Uniformly varying load. Bakit tinawag na ganun eh? Uniform pa rin. Kasi uniform yung kanyang pagbabari dito, no? Yan, uniform. Nagbabari siya in a straight linear or is a linear straight line. Pagka uniformly, not uniformly varying, baka gumaganon-ganon siya, hindi siya ganon. Okay? So ngayon, paano naman natin kinukuha ang R nito? Okay? Siyempre, alam natin sa triangle, say for example, lagyan ko siya ng unit. Of 15 meters. Tapos ano siya dito? Dito nilalagay yan, no? W weight is 50 kilonewton per meter. So pagka triangle, ang ating R ay mukhang hindi proportional, dapat dito siya. Ay. Okay. Dapat nandito siya. Dito yung ating R. Pag triangle, naman natin, ang value dito is 1/3 ng L. Ito pala, L. At syempre, 1/3 para maging 1 siya. Dito naman sa side na to is 2/3 L. So let's get R. Ano ang R? Anong formula ang gagamitin natin sa R, mga engineers? Isipin nyo, triangle yan. Anyone? 1/2 WM. Yes, very good, engineer. Thank you. 1/2 WL. So substitute. W is 50. Ito sa figure na to. Times yung length, which is 15 over 2. Ano po yung sagot? Engineers, paki-compute. Anyone? 375 po, Chairman. Yes, very good. 375 kilonewton. Okay, maliwanag mga engineers? Any questions? Wala po, Chairman. Maliwanag po. Liwanag. Okay. Okay. So let's move on dun sa next natin na example. Ganun ayaw.
So, ito na. Unang example natin, kunin natin ng, okay, I'll write the question first, okay? Ito mas mahaba to, promise. Mahaba ang question. Nagkamali na pa lang. Determine the magnitude and location of the resultant of the given forces. Haba, no? Dapat kinapi-paste ko na lang pala. Of the given forces. Okay? Sa moment na to, let us muna, mag-isip tayo, ano ba yung moment law na ginagamit natin pag ganito na, no? Pag dalawa na siyang mga two forces. So, pupunta tayo kay Varignon's ba yan? Principle of moments or law of moments. No? Hopefully, ma-explain ko sa inyo maigi to. It states, if a number of coplanar forces are acting simultaneously on a particle, the algebraic sum of all the moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point. Okay. Ang ibig sabihin nun, say, ang resultant, okay. The sum of the moments of these forces, no? Of all the forces will be equal to the resultant force. Is equal to the moment of the resultant force at any given point. So halimbawa, kahit saan ka maglagay ng point dito, halimbawa ito sinasabi niya, yung mga coplanar forces acting on one body, di ba? Kahit saan point ka diyan, pag kinompute mo yung moment ng bawat force na to is equals to the moment of the reaction of the reaction of all the forces on that same point. Naintindihan nyo ba? Kaya nga di ba naglalagay tayo nung pag may equilibrium summation, moment at A, di ba? Yun ang makukuha nating resultant, tapos i-add natin ngayon lahat ng moment doon at a particular point. Halimbawa dito, naglagay tayo ng moment dito. Halimbawa, naglagay tayo ng C. Yung resultant na moment ay equal pa rin nung P1 times yung distance nito, tsaka yung P2 times distance nun. Kahit na ano pa yan, 100 pa yan, equal palagi siya dun sa resultant dito sa C. Kahit saan mo siya ilipat, no? Kahit saan ka mag-moment, mag-i-equal pa rin yan. Diba? Kaya pagka nagko-compute tayo, dito pwede ka tayong mag-moment. Dito, pag nag-moment ka dito, parehas din ang moment do. Diba? 40 times 8, tapos parehas din naman ang moment kung yung resultant kahit dito ka mag-moment. Correct? So ito, let's find na, okay, yung example na to, let us now solve it. Okay? Determine the magnitude and location of the resultant of the given forces. So dito, base sa investigation, siyempre, ang ating resultant force is it will lie somewhere here.
Siyempre sa midspan, no? Okay. What is R? R is equal R is equals to P1 plus P2. Okay. P1 is equals to 15 plus P2, which is equals to 40. So, anong answer? Ang answer natin is 55 kilonewton. Gets? So, let us now, ito na yung magnitude, no? Yun ang ating magnitude ng R is 55 kilonewton. Ito yung answer natin para sa magnitude. Ngayon, i-determine natin at point A ano yung X bar, okay? Or location ng resultant. So sabi niya, di ba? Ang total resultant moment is R dahil moment positive, no? R times left moment arm ng R is equals to P1 times 0 plus P2 times 6. Substitute. R is 55 times X is equals to P1 15 times 0 plus P2 is 40 times 6. Engineers, what is X? 4.36. 4.36 meters. Yan yung location. Ang dali, ano? Ang dali. Okay? Maliwanag ba? Any questions? Wala po. Okay. Okay, let's proceed. Tatlo naman siya na ngayon na ano, na forces. Medyo may pahirap ng konti. Okay? So, yung pa rin ang question, hindi ko na isusulat. Determine the magnitude and location of the resultant of the given forces. So, ito yung figure. Merong P1 which is 10 kilonewton, P2 is 20 kilonewton, and dapat pala P3 ito. Sorry. Saan na yan? P3 pala to, sorry. Okay, P3 is 30 kilonewton. So, ang lagi natin ginagawa, let us get R. R is equals to, simple, P1 plus P2 plus P3. P1 is 10, P2 is 20, P3 is 30. Ano po yung sagot?
60. Wow. 60, thank you. 60 kilonewton. So, tingnan natin, baka may investigation tayo. Saan kaya magpo-fall itong R na to? No? Dito 30 siya, tapos 30 siya. No? Siyempre, pag ano yan, hahati siguro yan. No? So, dito siguro yung R niyan, banda dito. Banda siguro dito yung R. Ito yung R. Ito yung R. So, ang location daw, hanapin natin. Also, X bar. Tingnan to, X1. X1. Okay? So, to get the X bar, again, the resultant force times the moment arm ng X bar, sabi natin, equal daw siya, Varignon's theorem, is always equal to the algebraic sum of all the forces applied. Okay? Which is, dahil dito tayo sa A, kumuha ng pivot point natin ng A para sa ating point, no? So P1 moment arm is 0 plus, dahil itong P2, dahil paikot siya clockwise, ang kanyang moment arm is 2 meter. Tapos P3, dahil pag ganyan din, pare-pare sila ng direction, which is yung kanilang moment is positive because it's clockwise. P3 times, anong kanyang moment arm? 4 plus 2 is equals to 6 meters. Substitute, 60 X bar, moment arm, P1 is 10 times 0 plus P2 is 20 times 2 plus P3, which is 30 times 6. Ano po yung X bar natin? Anong answer, engineers? 3.67. 3.67. 3.67. 3.67 meters. Thank you. Yan ang ito yung ating magnitude, which is 60 kilonewton. At ang ating location ng ating resultant at point A is 3.67 meters. Okay, location. Ngayon, kanina sabi natin dun sa Varignon's theorem, di ba? Kunin natin yung X1. Actually, magkukuha na to, no? 6 minus 3.67, which is ilan, anong sagot, no? 6 minus 3.67. 2.33. Pero ganitong gawin natin para kunin. Wag tayong mag-minus. Say for example, hindi muna natin sinolve ito. Dito tayo kukuha ng itong gagamitin nating point is point B instead of point A. Kaya hindi ko rinong yun, ha. So dito tayo. Halimbawa, R, alam natin yung R. At ang ating moment arm sa B is X1. Let us use R. X1 is equals to
Una natin, P3. Ang moment arm ng P3, 0. Plus or minus. Counter, no? Minus. Ngayon kasi, kabaligtaran na siya, pwede na natin gamitin ng plus, no? Kasi minus din to no? Kung dito tayo magano. So, okay, ilagay natin ng minus para hindi tayo malito. Sige, minus R, X, Y. Kasi, pabaliktad. O ano bang maganda? Plus na lang, no? Kasi pag dito tayo, pag ito nag-moment is negative. Diba? Tapos yung negative, so ito, negative din. Yung total moment. So halimbawa yan, ilagay natin na minus P2 times 20 minus P1 times 10 substitute 1 minus 0 minus P2 20 minus P1 which is 10. Di pala to 10, di ba? Ba't to, ay sorry. Nalito ako. P2 times 4 P1 times 6. Nailagay ko yung value. Sorry. P2 times 4 minus 10 times 6. X bar, ano pong sagot? 2.33. So, ang answer natin is 2.33 meters. So, ito 2.33. So, tama tayo, di ba? Dahil ang X bar is equals to 6 minus 2.33 is equals to 3.67 meters. So engineers,